O si Saldico, eyewitness siya. Wala na naman probative value para kay Ping Lacson. Sasabihin niya, 2,000 involved. Pero ayaw naman niyang sabihin kung sino. Naghahanap ng alternative na ikakandidato ang Malacanang sa 2028 na kontrolado nila. Pinagpipilian dyan either si Ping Lacson o si Risa Ontiveros. Kaya nagpapakyut lahat. So yung resulta ng investigation attorneys, wala yan. Mas mai-stress yung mga sangkot sa flood control. Mas nai-stress yun. Kita mo si Saldico pumayat. Si Martin Romualdez pumayat. Diba? Pumayat na siya. Parang pumayat eh. At saka hindi na siya parang nawala na siya ng gana mag-ganon eh. No? Kaso mo, palagay ko yung mawawala yung stress nila kasi parang walang kwenta naman na nangyayari sa investigasyon, di ba? Puro pantatakip. Alam mo, eto magtataka ka. Eto nakakatawa. Di ba, merong corruption na matindi. Pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Natalo pa yung mga alegasyon noon tungkol kay Marcos Sr. Talagang ang break the record na lang pala talaga ng Marcos Sr. ay Marcos Jr. So his father must be proud of him. Bilo mo nalampasan niya yung nagawa nung ama. Grabe. Anyway, kita mo, di may corruption. Tayong mga taong bayan ay nagalit. Siyempre, sino ba namang hindi magagalit? Pera natin yan. Walang matutuwa. Okay. Nag-rally tayo. Okay. Una pang nakasuhan yung mga nag-rally laban sa korupsyon kesa doon sa gumawa ng korupsyon. Ayan, si kakaiba to. Former General, retired General Romy Pocis ay dinimanda ng sedition. Una pa, yan ang klaseng gobyernong meron tayo. Kita mo ha, may corruption, trilyon, daan-daang bilyon ha. Ang kasangkot mga kongresista, ang kasangkot speaker, di umano. May allegation, mga senador, bukod pa doon sa mga inhinyero, district engineers ng DPWH, bukod pa sa mga ilang miyembro ng gabinete. Okay? Bukod pa sa mga nagtuturo sa Pangulo. Sinong inimbestigahan? Number 1, sabi ng DILG, yung mga sumisigaw ng Marcos resign. Iimbestigahan namin kayo. Tayong iniimbestigahan yung nagpoprotesta. Jess Pocis, kakasuhan namin kayo. Kinasuhan na. Congressman Barsaga, kakasuhan namin kayo. Kinasuhan na nga. Nauna pa yung kaso ni Barsaga kaysa kay Saldico. Mantakin mo yun, no? Ang galing talaga nitong gobyernong ito, no? Di ba? Kasi nga may sarili po ang gustong kasuhan, perjury daw, yung mga diskaya. Si Gutesa, gustong kasuhan, tinatakot. May witness, yung sinasabi ni Mike Defensor. Tinakot. Di ba? Tinakot at parang in-exile pa kung saang lugar, di ba? Hindi naman sasabihin ni Mike Defensor yon kung wala siyang pruweba. Dating sekretary yun, dating executive secretary, dating DNR secretary, di ba? Dating congressman. Bakit siya magsasabi ng hindi totoo? Yan ang sinasabi ko Pagka mayroong nagsasalita ng laban sa kanila, sisiraan nila si Senator Amy Marcos. Yung sinabi tungkol sa drug use ni Presidente, bakit niya sasabihin yun kung hindi totoo? Kamag-anak niya yung kasiraan ng pamilya niya at may personal knowledge siya. Baka sasabihin nila, walang probative value. Nakita Yun nga nakita. Si Saldico, eyewitness siya. Wala na naman probative value para kay Ping Lacson. Sasabihin niya, 2,000 involved. Pero ayaw naman niyang sabihin kung sino. 2,000 involved. Contractor, assistant district engineer, yung mga dilis, yung mga buhaya, yung mga balyena, yung mga pating. Ayaw niya. Bakit? Kasi, since knocked out si Martin Romualdez sa pagiging presidente, kasi yun ang inaasam-asam naman ni Martin, pero hindi na pwede talaga. Wala na talaga ngayon. Naghahanap ng alternative na ikakandidato ang Malacanang sa 2028 na kontrolado nila. Ang pinagpipilian dyan, either si Ping Lacson o si Risa Ontiveros. Kaya nagpapakyut lahat. Nagpapakyut silang lahat. So yung resulta ng investigation attorneys,
Wala yan. Oh, kita mo, yun na lang pahayag ng Malacanang paiba-iba Oh, 'di ba? Kaya nga nagalit si Executive Secretary Bersamin. Alam mo, naawa ko sa taong yan. Maayos yan. Kaibigan natin yan. In fact, nung naging Chief Justice yan, kami ni Mr. Andrew Tan ang nagbigay ng testimonial niyan sa Hilton. Kasi UE graduate din yan. Kapwa namin, UE graduate. Maraming mga magagaling na gumraduate sa University of the East, diba? Kapitbahay namin may yan. mga justice, si Justice Tinga, umabot sa Supreme Court. Andrew Tan, Lucio Tan, o mga graduate siya ng UE. Sino ito? Yung basketballista. Yung isa, si Robert Jaworski. O UE yan. Marami. Anyway, tinrato siya ng ganun. Di ba kaya nagalit siya? Hindi pa nga nagre-resign. Sinabi na tinanggap yung resignation. Wala pa kang letter Di ba tinanggi nga niya? Di ba last Friday, pinakita natin yung pagtanggi. Ngayon, anong ginagawa ng Malacanang? Sa halip na tutukan ay yung flood control. Dinadivert yung issue. Sinasabi yung rally daw noong November 30 ay may tama, di ba? Yung, yung rally sa Luneta? Noong, November 16. November 16 ay meron daw foreign funding at saka itong rally natin sa EDSA. Saan ang foreign funding? Kasi dinidivert nila, salita sila ng salita kahit walang pruweba. Pero pag iba nagsasalita na may personal knowledge katulad ni Saldico at ni Amy Marcos, walang kwenta daw. Walang kwenta. Pero pag sila nagsasabing, ay may foreign funding yan, wala namang ebidensya, may kwenta. Double standard, di ba? Opo. Kaya mabigat ang laban dito sa atin. Baliktad na talagang Attorney Bendalo na Bendalo. OMG. Bendalo na talaga, kaya walang kwenta. Kaya ang nangyayari sa atin, we are the worst performing stock market in the world pala. Kaya palakpakan nating muli ang Pilipinas, mga kasama. Ito mga nangyayari sa atin in the world, in the world. Katulad nito, ang World Bank ay binaba na ang rating ng Pilipinas. From moderately satisfactory to moderately unsatisfactory. Bagsak ang gobyerno, hindi umaandar ang ekonomiya. Paano walang confidence, walang gustong pumasok? Sasabihin nila, bakit namin ilalagay ang pera namin dyan? Nagkakagulo. Di ba? May impeachment, sila nagbabangayan, may allegation of drug use ang presidente. Dito na lang kami sa Vietnam. Ang Vietnam kasi maayos. Lahat yan may corruption, hindi naman matatanggal ang corruption. Iba-iba lang na degree. Sa Vietnam, meron din yan. Sa Indonesia, meron din yan. Kaya lang, ang Vietnam, since Communist Party, parang China, in name, if not in practice, na komunista sila, ay mahigpit pagdating sa corruption. Ayan, di ba? Katulad ng sinasabi ko, kawawa naman tayo. May kotse na ang Vietnam, electric car pa. Di ba, ang future electric car naman talaga. Lahat, ang buong mundo ay nag-veer into electric cars na, di ba? Tayo, wala pa rin. Saraw pa rin. Yan ang mabigat sa atin, di ba? Yan ang pinakamabigat na nangyayari sa buhay natin. Sapagkat nga, ang nangyayari ay walang nangyayari. Pero attorney, ang magagaling na inventor galing sa Pilipinas, yun lang, hindi napapansin. Ang galing mag-invento ng storya ng mga Pilipino. Hindi naman yun. Hindi ba yun? Akala ko yun Sige nga. Pag-usapan natin yan. Sige, anong inventor? Di ba, meron tayong sumikat noon na yung tubig lang magiging gas na. Hindi pa yata validated yun Hindi, nasa Germany na nga po okay ganun na daw ba? po yun. Tingnan natin kung ano yun. Kasi kung ganun, revolutionary yun. Sayang. Kasi actually, meron din silang mga ginawang pulbo na para sa mga basura, example. Tapos walang amoy. Di ba may kanta ba dyan tungkol dyan?
Yung, ahitin mo at lagyan ng pulbo. O, di ba? O, di ba meron ganun kanta? Opo. Ay, bukas pala, attorney, darating si, Joey Ortiz. Anong koneksyon nun sa invento ng pulbo? Ay, hindi. Baka makalimutan. Baka Kala ko may makalimutan koneksyon ko dun lang. sa pulbo. Kala ko magpupulbo rito si Joey Ortiz eh. Hindi po. Namimiss ka rin niyang kumanta. Sige, Ayun. naman. Talagang game na game tayo bukas. Alam mo, talagang maniniwala ako dyan. Isa pa, napakagaling na inventor dito. Sino po? Si Nanette Inventor. Ay, oo. Si Doña Buding, di ba? Apelyido pa lang, inventor na. Speaking of invento, Yes. Sige ito, po, sige sabi po. sa'yo, napakagaling na mag-invento ng Pilipino, ng mga usapin. Kwento. Oo. Ayan. Ito Kengkoy ang ginawa nung isang Brian Garcia sa Cebu. Cebu Province. Okay. Meron kasing parang anniversary o whatever Opo. ng SWAT yata sa Cebu Province. Okay. Nag-post yung SWAT ng AI. AI ito. Hindi totoo. Okay. Na si Governor Pam Baricuatro ay nakasuot ng SWAT. Parang pa-cute lang. AI lang. Ganon? Oo, AI. O, tapos? Hindi siya actually nagsuot. Opo. Pinost sa Facebook. Alam mo, itong kengkoy na itong si Brian Garcia, ewan ko kung kamag-anak ni Eddie Garcia. si Eddie Garcia, si Gwen. Baka Garcia. asawa, whatever, I don't know. Okay. Tingnan mo nga, hindi ko masyadong kilala kasi yung mga pamilya ni Gwen eh. Opo. Sa halip na tumulong na maibsan yung sunod-sunod na dagok ng kalikasan True. sa Cebu, Tama. Bumagyo, Lumindol. Ang inatupag, dinimanda si Governor Baricuatro, violation daw ng Revised Penal Code Article 179, yung unauthorized use of uniforms and insignia. Nge. Oo. Kala ko ba AI? Bakit magiging ganun? Yun nga, unang-una, AI yun. Hindi naman Opo. talaga nagsuot. Yun ay parang pagdiriwang lamang, pakyut yun eh. Opo. Number 2, yun pong unauthorized use of insignia. Pamilyar ako sa batas na yan. Yes. Kasi may ulalo din eh, na nagdemanda sa amin noong ginamit namin yung uniforme ng SAF at ng pulis sa Mama sa Panot. At kikwento ko sa iyo eh, The movie, nakakatawa yes. yan eh. Opo. Ito. Yan pong nakalagay na elements of the crime. Hindi ka miyembro ng grupo na yun. So, hindi ka pulis, hindi ka military, hindi ka doktor, hindi ka pare, etc. Pati yung uniforme ng pare, ha? Opo. Okay. Number 2, wala kang pahintulot na gamitin yon. Number 3, improper. Hindi tama ang paggamit mo. Anong ibig sabihin na improper? Gusto mong paniwalain ang isang tao na ikaw ay pulis. Ayun. Nang hindi ka naman pulis o oo. military ka, hindi ka Opo. naman military o traffic enforcer o Opo. barangay tanod, yung mga ganon, di ba? O NBI o PSG, Opo. yung mga ganon. Kasi yung NBI may tsapa yun eh. Yes. At insignia yun eh. Opo. O, yun po ang pinaparusahan ng batas. O hindi yung basta nagsuot ka lang, wala namang maniniwala. May maniniwala bang SWAT? Si Governor Baricuatro. Hindi po. Malaki ang kakulangan mo. Malaking luwag ng tornilyo mo sa ulo. Kung dahil nagsuot lang ng SWAT si Governor Baricuatro, naniwala ka na SWAT siya. Yun ang gravamen of the offense.